Ayan guys, naputol yung ating video dahil nalubat yung cellphone natin. Ayan. Dito tayo sa services. Ayan, naka-off na siya, naka-disable na yung CDP. Ayan. Ayan, advance tayo. Ayan. Sa advance, isa lang din yung ating i-check. Ayan. Dito sa installer AIRP control. Ayan, check natin. Tapos change. Tapos apply. Yan lang yung ating settings. Yan, so hintayin lang natin mag-up yung LAN port niya. Ayan guys, so dito naman itong network, ihuli na natin ito. Dito muna tayo sa wireless. Ayan. Wireless. Ayan, so station, lagyan natin station dahil station ito. Tapos SSID, SSID, Moto station. Yan. Yan yung nilagay natin para ma-determine natin kung sinong antena ito. So dito sa control, calculate IRIF limit, so disable na natin ito guys para masagad natin yung kanyang power. Ayan. So 11 times 11 by 14, 1 by 1. Yan po. So 1 by 1. So para masagad natin. Tapos dito sa security, kayo na maglagay guys. Yung password ng AP, kanon din yung password ng station dito guys. Sa security, wireless security. Yan. I-sure ko lang yung password. Ayan. So tapos save. Tapos apply. Hintayin lang natin. Ganon katagal i-configure si N5 guys. Kaya konting tiyaga talaga pag M5 yung gagamitin natin antena. Mahal kasi yung mga ginto. Para lang yung ginto sa mga malalayo or sa mga gustong malaking plan. Ayan. Ayan. So dito na tayo sa network. Ayan. Network na tayo. Dito sa network guys, static na natin. Pinutin yung static. Ayan. Static. Tapos off natin ito. Disable natin ito. IPv6. Tapos auto IP aliasing. I-off natin ito. Tapos dito maglagay na tayo ng IP. Ayan. Ito. 168.3.61. Ayan. Tapos gateway. Ayan, default gateway lang yung gagamitin natin guys. Ayan. Change. Tapos apply. So hintayin natin guys na
mag-up yung antenna. Yung video na ito guys is pwede itong gawin sa actual. Yan o. Papakita ko sa inyo guys. Hindi ako naglagay ng switch hub. Yan. O hindi na ako naglagay ng switch hub. Bali i-connecta natin yung antenna na parang actual siya. Yan. Connecta natin siya. So yan. O. Ayan. So ayan, nakalagay. Try again. Ayan. So ito yung IP natin. So which is nagpalit tayo ng IP sa antenna. Magpalit rin tayo ng IP sa laptop para mapasok na natin yung mga antenna. So palit tayo ng IP. Change adapter. Tapos yun ito. Ayan. So which is yung IP natin. So palitin natin yung IP. Yung antenna. .3 yung nilagay ko sa antenna. .3 yung pinalit ko din sa laptop. Close. 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 And guys, yan. So advance. Tapos open na natin yung antenna yung kanina. Ayan, open. Tapos yung password na nilagay natin. Ayan. So sure ko lang. Napakahaba ng password natin. Ayan. So dito guys, sa wireless ay lock to AP na natin. So ayan. Ayan, mag lock to AP na tayo. So pinutin na natin ang select. Ayan. Tapos ayan, nakita nyo Moto AP yung ginawa natin kanina. So ito yung i-select natin. So actual po ito, walang switch hub ito. Yan, lock to AP. Yan. Tapos change. Yan. Kasi naglagay na tayo ng password kanina sa antenna. So kinapipis lang natin yung password. So apply. So ayan guys. Yan siya. So hindi tayo naglagay ng switch hub. Yan, diretso na sa laptop yung ating station. Yan. Yung ating station. So ano natin sila. Yan, face to face lang natin sila. Yan. So hintayin natin mag-up yung tatlong ilaw. So ayan, tatlong ilaw na siya guys. Ayan. Ayan, hintayin natin. Parang may problema. So tingnan ko guys kung anong problema. Nagtatlo kasi kanina. Ayan, nagtatlo na siya. Pawala-wala siya guys. Ayan. Pawala-wala siya. So pawala-wala yung ating antenna. May problema yung ating antenna guys. Hindi ko alam kung alin dito yung may problema, sa station ba or sa AP. Dahil luma na kasi itong mga antenna ito.
Ayan, i-check ko lang guys kung alin yung may problema. Ayan guys, okay na yung ating antenna. Na connected na siya. So ayan, ito yung palatandaan guys na connected na yung ating antenna. Success na yung ating pag-lock to AP. So ayan guys, dito. So sa pag-settings nito, halimbawa naka-encounter kayo ng mahina yung speed nyo, tapos malakas na dito yung kanyang frequency, ganito na siya kalakas. Try natin may speed tayo guys. Ayan, speed tayo, speed test. Ayan. Ginawa natin kanina is yung IP. So station kasi ito guys, station tayo, kaya sa IP na IP yung gamitin natin. Yung 20 as password. Ayan. Uraan lang natin. Ayan guys, nagraraan po siya, running, please wait. So ganun po yan. Yan po yung kanyang speed guys. Ayan, pansin niyo, total is 100 plus. 50-50 yung kanyang speed. Ayan. So dito nyo malalaman guys kung malakas ba yung bato ng internet nyo. So sa actual po ito guys, papakita ko sa inyo yung video nito. Setup namin. Actual po itong setup namin. So ayan, so RX nya 52.69 Mbps. Tapos yung kanyang TX 51.65 Mbps. So halos magka pareho lang siya guys. So balance po ang kanyang speed. So sa ngayon guys, yung gagawin natin, dito tayo sa station, sa EP. I-open natin. Yan, open natin yung EP. Ayan guys, hindi po ito naka-switch hub guys. Bali sa station po tayo naka-connect nito. So ma-access na po natin yung EP dahil connected na yung antenna. Ayan, open na natin. Dantuan. Lagi. Ayan guys, yung EP na-access natin. So sa pag power balance natin, dito tayo guys, yan, yung kanina. Dito tayo sa channel width, yan. Tapos frequency. Yung frequency, dito tayo mag-settings. Bale 40 MHz yung ginagamit natin. Ayan. Ayan, nakalagay auto. So naka-auto lang tayo. So dito guys, yun yung marami siya. Yan. 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 So dito lang kayo guys. Dito kayo pumipili. Dito kayo sa EP mag-settings para madali. Huwag na yung galawin yung station. Sa EP na tayo mag-settings. Kasi itong DFS, matagal po itong mag-connect yung DFS. So hanapin nyo dito kung alin sa area niyo yung malakas na yan. So testing lang nyo dito guys. Testing niyo kung alin na malakas. Halimbawa dito sa area ko, ilagay ko yung 5650. Yan. Try ko. 5650 yung ilalagay ko sa aking antenna. So ayan. So tapos change. Tapos apply. So mag-disconnect po yung antenna. Yan. Disconnect po siya. Ayan guys. Disconnect po yung ating antenna. So connect lang natin ulit.
Hintayin lang natin. Ayan guys, ayan, connected na siya. So sa ganun guys, magsisetting kayo. Yung DFS matagal kasing mag-connect itong DFS. Ayan. So ayan, nag-connect na siya guys. Ayan, connected na siya. So ayan, speed natin. Naka-auto kasi kanina guys. Ayan, speed natin ito. Pero sa ngayon guys, hindi natin ito malalaman yung insakto talaga niyang speed dahil malapit lang yung antena. So doon natin malalaman kung madideploy na siya. O mahina ba o malakas yung frequency. Iba-iba kasi yung frequency bawat area guys. Run. Ayan, running po siya. O ganun lang yung testing antena. So tingnan natin kung ilang speed. Sa AP lang tayo guys, sa AP lang tayo mag power balance. Hindi na natin galawin yung station. So ayan, halos magkapareho lang siya guys. Yung speed kanina at saka ngayon. So sa actual na deployment na ito malalaman guys yung paano ba i-set malakas na frequency yung mga antena natin. So yan lang po yung technique guys, yan lang po yung technique sa pag power balance ng ating mga antena para makakuha tayo ng malakas na internet sa area. Minsan kasi guys, sa mga matagal na P2P, naka-encounter po tayo ng kahit malakas yung signal, mahina yung speed na naipabato. Kaya ito yung sinishare kong paraan ng pagbabalance guys. Dito ko kasi na-discover sa palagi kong na-encounter yung P2P, na-discover ko ito para yung paraan ng pag-settings ng antena na makakuha tayo ng malakas na speed. Meron nga akong na-encounter guys, light beam Ginto yung ginagamit ko, tapos 15 km nakakuha ko ng speed ng 80 Mbps. 80 Mbps, minsan nga mag 90 Mbps, 15 km sobrang layo na yun guys, dahil doon sa frequency na siniset ko nakakuha ako ng ganong speed sa ganong kalayo na 15 km mahigit na siyang 16 km, 10 km plus yung kanyang distance. Ayan lang po guys yung aking video, hanggang dito lang po. I-update ko na lang kayo sa sunod kong dugtong ng video ito sa actual na setup guys. Yan, papakita ko sa inyo ilan yung speed na makukuha namin. Yan po guys, maraming salamat po.